Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang umaga mga kababayan. Ako si Jana Viota kasama si Christian Monternet. Ngayon, lilibutin natin ang Pasig at Taguig para alamin kung paano nakikipagtagpo ang komunidad sa hamon ng climate change mula sa paaralan hanggang sa lansangan. Hiwalay na mag-uulat ang aming field reporters at may mga interview sila sa tagapagtaguyod ng ating kalikasan. Magandang umaga mga kababayan. Ako nga pala si Christian Monternet. Tama nga si Jana. Ang bawat lugar sa Pasig at Taguig ay may kwento ng pagbabago. Simulan natin sa Rizal High School na pangungunahan ni Mr. Mazir Dustin Navarro. Mr. Mazir? Magandang umaga! Nasasali ako ngayon kung saan may mga mag-aaral na aktibong nakikalahok sa urban gardening. Kasama ko ngayon si Mel, player ng football team, para sa isang interview. Sir, paano nakatulong ito kontra climate change? Ang pagtatanim ay nagpapababa ng carbon footprint at nagtuturo sa mga bata ng responsibilidad. Dito, hindi lang sila nag-aaral, nagkikilos sila para sa kinabukasan. Salamat, Mel! Sa Pasig, sa pag-aaral ay hindi lang sa libro, ito rin nagsisimula rin sa lupa. Salamat sa pagbalita, Mazir. Ngayon, alamin natin ang sitwasyon sa Bagong Bayan Public Market na pangungunahan ni JV Antayag. Sa Bagong Bayan Public Market ako kung saan bawal ang plastic. Kasama ko si Mang Ben, isang gulay vendor para alamin ang epekto ng eco-friendly na pamimili. Mang Ben, paano naging epektibo ang no plastic policy nito? Noong una, pero sa ngayon, mas maraming ang sumusuporta. Nakikita nila ang halaga ng kalikasan, lalo na ang mga estudyante. Sa simpleng paggamit ng bayong, malaki ang nagagawa. Sa Bagong Bayan Market, ang pagbabago ay nasisimula sa pirasong plastic na hindi nagagamit. Magandang balita, JV. Ngayon naman, dumako naman tayo sa Taguig Central na pangungunahan ni Mr. Mark Salazar. Mr. Mark? Yes, Christian, nasa Arca South Park ako sa isang lugar na ginagawang modelo na sustainable urban design. Kasama ko si Engineer Lopez ng Taguig Environment Office para sa interview. Engineer, paano naging bahagi ng climate action ang parking ito? Ginagamit namin ng solar panels para sa ilaw at water pumps. Ang bike racks ay para kaya active transformation. Dito ang leisure ay kalikasan ay nagkakasundo. Salamat, Engineer Lopez sa Taguig. Ang parke ay hindi lamang pahingaan, kundi simbolo ng pag-asa. Salamat sa pagbalita, Mark. Ngayon naman alamin natin ang sitwasyon sa Barangay Wawa sa Taguig City na pangungunahan ni Eugene Villamil. Nasa Barangay Wawa Recycling Hub ako, kung saan ang basura ay ginagawang eco-bricks. Kasama ko si Nico, isang mag-aaral na volunteer. Nico, bakit ka sumali sa proyektong ito? Gusto kong maipakita ang kabataan ay tumutulong sa pagprotekta ng ating kalikasan. Ang basurang minsang problema, ngayon ay solusyon na. Salamat sa mga kamay ng mga kabataan. Sa huli, kamustahin naman natin ang kalagayan sa Jeepney Terminal na pangungunahan ni Jaira Chavez. Sa Taguig Electric Jeepney Terminal ako kung saan sasakyan ay di kuryente. Unting-unting pumapalit sa traditional na jeepney. Ayon nga sa super o jeepney driver na nakausap ko dito, tahimik lang ito at hindi mausok. Ang tanging hiling nila ay mas marami pang sumakay na pasahero dito, hindi lang pamasahe ang kanilang iniisip, kundi ang kalikasan. Ayun lamang, Jana, Christian. Maraming salamat sa mga field reporters at sa mga tinig na pag-asa mula sa Taguig. Sa mga kabataan, ang mga lugar na ito ay madaling puntahan at kayang-kaya ninyong salihan. Sa mga nais sumali, bisitahin ng Taguig City Hall website o mag-message sa FB page ng Taguig Green Youth. Laging tandaan, ang boses nyo at pagkilos ay mahalaga. Hindi na natin kailangan maghintay ng bukas dahil ang solusyon
ay nagsisimula ngayon. Ako, si Christian Monternet. At ako si Jana Eviota, nagbabalita. DDDZM News.